Inilabas na nga po mga idol kahapon ang full game schedule ng Golden State Warriors next season kung saan magkakaroon sila ng 15 back-to-back, 6-game November road trip, 8-game January homestand, 2 straight games sa San Antonio at Minnesota at 7 sa kanilang last 10 games sa regular season mangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ibig sabihin, hindi sila aalis ng California sa Abril. Bukod dyan, kabilang rin naman sa mga teams na may pinakamaraming games sa national TV, 34 games. Kaya mukhang official na ngang nakaset ng NBA ang magiging kampanya ng Golden State. Ngunit, ang problema kahit buo na ang game schedule, hindi pa rin naman sila handa ang kasalukuyang lineup. In fact, makalipas ang ilang buwan mula nang magbukas ang off-season, sila pa rin ang nag-iisang team na wala pang nagagawa ni isa mang move. Hindi pa rin naman nila nahahanap o nakukuha ang sentro na ipangpapalit sa naiwang pwesto ni Kevon Looney. At ang mahirap pa dyan, nakapos ang trade ngayon ni Kuminga na siyang rason bakit napipigilan silang pagkuha ng mga available na player. Samantala, alam naman nga ninyo na isa ang Lakers sa mga naging aktibo ngayong off-season sa pagkuha ng mga bagong player sa lineup. At mukhang hindi rin naman nasayang ang effort gayong matapos ngang makuha nila sina Jake LaRavia, DeAndre Ayton at Marcus Smart, may isang NBA executive ang nagsabi na naniniwala siya 100% na nag-improve ang lineup at roster ngayon ng team. Kung last season, naging ika-third seed sila sa West nang walang kahirap-hirap sa kabila ng kawalan ng starting center, siguradong mas maging competitive sila ngayon na nakuha na si DeAndre Ayton na siyang gagamitin bilang starting center. Kaya naniniwala ito na makakapasok next season ang Lakers sa West Finals. Sa madaling salita, kakayanin nga daw ng bagong lineup na ito na talunin at dominahin ang malalakas sa West. Meron na rin naman sila ngayong sentro at point of attack defender, plus naging maayos na ang katawan ni Luka at higit sa lahat si LeBron. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magulat kung maging totoo ang sinabi ng isang executive. Sa kabilang banda naman, habang wala pang ang laro ang Milwaukee Bucks, sinasamantala ni Giannis Antetokounmpo ang pagkakataong makarecover sa injury. Bukod dyan, nagkaroon rin naman ito ng guesting at dito ibinulgar niya ang pinaka hindi niya malilimutang sandali sa kanyang NBA career sa pagtatamo nito ng injury noong 2021 NBA Finals. Sa isang play nga ng Game 4 sa Finals, bigla nga siyang nagtamo ng nakakatakot na injury sa kanyang tuhod na pinaniniwalaan na isang ACL. Ngunit sa kabutihang palad, bumaba rin naman ito sa isang hyperextended knee. Though hindi naman ito ganun kalala kumpara sa nabanggit kanina, mapipilitan pa rin siya na hindi makapaglaro. Pero dahil nga nasa NBA Finals, sinaalang-alang niya ang kanyang buong karir para lamang makapaglaro, which is nagbunga at nanalo sila ng Kampiyonato year 2021. Sadyang dahil sa napakadelikadong ginawa nito, meron pa rin siyang price o consequence sa pagbabayaran, gayong hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang sakit ng injury na tuhod nito.